Japan custom, ano-ano ang hindi pwedeng ipasok sa Japan? Kailangan mo magsagawa ng ilang mga pamamaraan sa customs na isang mahalagang bahagi ng pagpasok at pag-alis sa bansa. Sasagutan natin ang mga katanungan. Magkano ang maaaring dalhin na isang pasahero na walang bayad o duty-free? Ano ang mga pamamaraan para sa mga binili sa mga duty-free na tindahan? Anong mga uri na artikulo ang pinagbabawal o pinaghihigpitan ng batas? Itong custom guide ay makakatulong para mapabilis ang iyong custom clearance. Number 1. Kinakailangan kang gumawa ng listahan na deklarasyon tungkol sa iyong mga dala. Kailangan mo mag-submit ng isang kopya sa custom declaration form sa isang custom inspector. Kailangan ng custom declaration form kapag mayroon kang unaccompanied baggage o bagahe na hindi kasabay ang may-ari sa isang eroplano. Custom declaration form ay makukuha sa eroplano o sa custom inspector area ng airport. Mas nare-recommenda ng Japan Custom na mag-submit ng declaration online para mas mabilis ang proseso. Number 2. Green and Red Channel System. Pumili kung green o red channel. Ang green channel ay para sa mga pasaherong walang dalang goods or goods na walang dapat na bayaran duties o tax na hindi napapailalim sa mga pagbabawal o paghihigpit sa pag-import. Ang red channel ay para sa lahat ng bumibisita. Ang paraan ng pagbabayad ng duties at tax ay sa mobile application, credit card o cash. Kapag ang halaga ng due goods ay lumagpas sa 300,000 yen, formal na pamamaraan ng customs clearance ay kinakailangan. Mga exemption. Ang mga personal na gamit at unaccompanied baggage for personal use ay walang babayaran duties at tax basta hindi lalagpas sa allowance. Kung mayroon kang personal na gamit at unaccompanied baggage, sila ay pinagsasama-sama ang bigat. Mga personal na epekto at kagamitang profesional, damit, toiletries at ibang personal na gamit, kasama na din ang profesional na kagamitan na gagamitin sa pananatili sa Japan, ay walang babayaran duties o tax kung ito ay gagamitin lang pang-personal at hindi pambenta. Narito ang pinapayagang alcoholic beverage at tobacco products. Alcoholic beverage, 3 bote na may 760 ml kada isa. Tobacco products gaya ng sigarilyo, pwede lang ang 200 piraso. E-cigarette, 10 piraso. Tabako, 50 piraso. Pabango, 2 ounces. Kapag ikaw ay lumagpas sa duty-free allowance, may karagdagang bayad based sa customs duty rate. Alcoholic beverage mula 200 to 800 per liter depende sa klase ng alak. Tobacco products mula 15 to 50 yen depende sa klase ng tabako. Maaari ka magbayad sa custom duties o tax sa mga sumusunod. Mobile application gaya ng AllPay, LinePay, PayPay, at WeChat Pay. Credit card payment gaya ng Visa, Mastercard, JBC, American Express, at Diners Club. Unaccompanied baggage. Dapat magsumite ng 2 customs declaration forms. Sa oras ng iyong pagdating, ang isa ay ibabalik sa iyo na may certification seal ng isang custom officer. Ang pagdeklara ng iyong bagahe ay kailangan upang makakuha ng tax exemption. Ang nasasabing baggage declaration ay dapat hawak mo sa loob ng 6 na buwan ng iyong pagdating at ito ay dapat ipakita sa oras ng pagkuha ng bagahe. Kung ang mga bagahe ay ipinadala sa pamamagitan ng carrier, ito ay dapat mong ilista sa declaration form at dapat lagyan ng salitang unaccompanied baggage ang iyong parcel. Pera. Walang limitasyon sa kabuuang halaga ang maaaring dalhin paglabas ng Japan. Pero, kung magdadala ng pera na lalagpas sa 1 million yen,
o 90% na purong ginto na hihigit sa 1 kilogram ang timbang. Kailangan magsumite ng declaration sa customs, kasama ang Japanese o foreign currency, mga cheque, kasama ang traveler's check, promissory notes at mga securities. Mga bagay na ipinagbabawal. From entry. Ang mga sumusunod ay hindi ipinahihintulutan ng batas. A. Opium, cannabis, magic mushroom, at iba pang narcotic drugs at iba pang panggamit na paghitit ng opium, mga stimulant kabilang ang Vicks inhaler at soda bed. Psychotropic substance. Hindi kasama ang mga itinalaga ng Minister of Health, Labor of Welfare Ordinance. Mga itinalagang substance maliban sa mga pinahintulutan na import gamit ang paggagamot. B. Mga barel, pistol, rifle, machine gun at iba pa. Mga bala at bahagi ng baril. C. Mga pampasabog, dinamita, pulbura at iba pa. D. Mga materyales para sa sandatang kemikal. E. Mga metrobyong gamit ng bioterrorism. F. Mga peke, binago o imitasyong barya, perang papel, banknote o securities at credit cards. G. Mga aklat, guhit, ukit at iba pang artikulo na maaari makapinsala sa kaligtasan at moral ng publiko. Malalaswa o immoral na materyales, halimbawa, pornografiya. H. Child pornography. I. Mga kalakal na lumalabag sa intellectual property. Mga bagay na hindi pinahihintulutan ipasok, mga bagay na hindi pinahihintulutan ipasok ng batas. A. Mga halaman at hayop ay dapat iharap sa quarantine inspector para sa quarantine inspector bago ang custom examination. B. Gamot, kosmetiko, at iba pa. Mayroon paghihigpit sa dami ng pagdadala ng personal na gamit. Halimbawa, internal medicine. Ang pinapayagan lamang ay gamit sa loob ng 2 buwan. As a general rule, external medicine 24 pieces o mas kaunti bawat isang item. Cosmetic 24 pieces o mas kaunti bawat isang item. Gayunpaman, ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa kalusugan ay hindi pinahihintulutan ng anumang kanilang dami. C. Walang sino man ang magdadala ng hunting guns, air guns, espada at iba pa sa Japan na walang pahintulot. Maraming salamat po. Isa po ako sa team Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Miss Amy. Yan po ang ating balita tungkol sa custom declaration sa Japan.